Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome na naman po sa isang episode ng She Share Ko Lang, isang programang tinataguyod ng Democratic Socialist Union of the Philippines, isang NGO na pangkababaihan na 36 years nang sumusuporta at tinataguyod ang karapatan ng mga kababaihan. At sinusuportahan din po ito ng organ ng isang organisasyon na tuluyang humahanap ng mga solusyon para sa kalusugan ng mga kababaihan. Okay, marami na po tayo naging episode. So nagpapasalamat po tayo dun sa ating mga nanonood at saka lalo na dun sa mga kabataan na nagpapatuloy na magbigay sa atin ng feedback sa ating sa kanilang mga messages. Okay, sa araw po ito, meron tayong isang magandang talakayin. Dahil ito po ay isang bagay na ang sabi ay isa sa bawat 4 na kababaihan daw ay nakakaranas. Kasama po natin ngayon rin ay ang VAUSI officer ng isa sa mga pinakamalalaking barangay sa Pilipinas, no? Ang Barangay Payatas. At siya po si Ma'am Terry Rubino. At of course, kasama rin po natin ang National Chair ng DSWP na si Magandang araw sa ating lahat. Ako si Beth Angsioco ng Democratic Socialist Women of the Philippines. At wini-welcome namin kayo dito sa ating usapan na napakahalaga, lalo na para sa mga kababaihan at ganun din sa kabataang kababaihan. Okay. So, ayan po. Simulan na siguro natin ang usapan para habang mainit-init pa. Beth, gusto mo ba magbato ng unang tanong para kay Ma'am Terry? Terry, magandang hapon. No? Yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa violence against women o karahasan laban sa mga kababaihan at ang kanilang mga anak. No? Ikaw ay isang VAUSI officer ng Barangay Payatas. So, sa iyo bang pagkakaintindi, ano ba yung batas ng VAUSI? Ano yung mga saklaw nito? Okay, ganito po ma'am, ang ating violence against women and children ay isang special po na batas ito. Dahil sa Republic Act 9262, ito ay nagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan at kanilang mga anak, kung saan ang mga pang-aabusong nagaganap. Kumbaga. Okay. So, dito sa amin sa Payatas, talagang mayroon kaming nitong month na ito, napakarami ang ating cases, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Direkta ko na lang sasabihin na mas matindi ang physical na pang-aabuso, ma'am. Okay? Dahil dito, lantara na, no? Hindi na natin sila makontrol, kumbaga, lalong-lalo na yung mga kalalakihan na hindi lang makauwi ang asawa nila nang sa ganung time, ito na, nagagalit na, so humantong sa pananakit na. No, yung mga ganung klaseng pang-aabuso na wala nating karapatan, parang ganun. Kaya dito sa amin, ang ginagawa namin naman ito, dahil 3 kaso kagabi, anong nakaraan pa. So anyway, naman kami sa aming accomplishment report sa DILG. So iyon lang po ang binibigyan natin ng medyo alarma po ang ating mga kababaihan gawa sa mga ganitong nangyaring pang-aabuso. So itong dalawa ay ayaw na nilang makikipag sa kanilang live-in partner. Okay. Okay. Opo. Terry, kasi nabanggit mo kanina na yung mga pang-aabuso na nangyayari ay sa pagitan ng mag-asawa, no? Pagkatapos, meron ka ring binanggit na sa pagitan naman ng mag-live-in na na nagsasama. So, ang VAUSI ba ay para lamang sa mga mag-asawa o mag-live-in? Paano yung mga dating mag-asawa o dating mag-live-in o mag-boyfriend, hindi man sila nagkatuluyan, covered din ba siya?
Yes po, covered po yun. One night stand, covered po yun. Kahit pa paano, meron po tayong tinatawag na mga ganyang mga klaseng pang-abuso. Ah, kasal ka man o hindi, o boyfriend o lahat po, covered po yan. Basta Okay. meron po. So malinaw na yung anti-vowsy law ay ang kino-cover nito, ang pwedeng ireklamo ay yung kasalukuyan o dating Kasalukuyan. asawa o Mhm. kaya yung kasalukuyan o Kasalukuyan. dating ka-live-in, Mhm. yung kasalukuyan o dating boyfriend o Mm-mm. partner, Mm. kasalukuyan o dating idine-date kahit hindi pa Yes sila po. hindi nagkaroon ng relasyon. Basta nagkaroon ng Basta na may pang-aabuso, relasyon. bilang vowsy officer, kasi lahat ng barangays dapat may mga vowsy desks at saka vowsy officer, di ba? Yes po. So, bilang vowsy officer, ano ba ang inyong katungkulan? Ikwento mo nga sa amin kung ano ang mga ginagawa ng isang vowsy officer. Okay po. Kami ma'am, dito sa aming barangay, pag may mga client po kami, kinikater po namin ang iba't ibang uri ng mga pang-aabuso, lalong-lalo na po dito sa ating barangay. Ina-identify namin ma'am kung anong klaseng pang-abuso ito, emotional man o economic man, kasi meron din tayong pong karamihan na nag-cater kami o nagko-complain sila dahil nga walang response ang kanilang live-in o kanilang dating asawa o kanilang kasalukuyang asawa ng suporta. So ito po ay kahit papaano naaayos din naman natin sila, in-invite natin yung lalaki kahit papaano. So inaano natin kung anong karapatan mo sa mga anak mo o kung ano ang obligasyon mo sa pamilya mo. O, meron po kami kinikater na isang hindi naman po sila kasal. But yun na nga po, kailangan lang din po natin, hindi naman kasal, so kailangan mo rin purong magsuporta. Gawa nga ng anak mo yan eh. Oh. So doon naman sa mga ginagawa nila na kumbaga hindi nga sila kasal pero gusto nilang lalaki, magsuporta lang sila kung nasa kanila ang bata. No, hindi po 'yun. Since na hindi po kayo kasal, ang full custody ng bata ay ang nanay. Kung wala naman ang Lalo na kung minor. yes po, lalong-lalo na po sa minor. Kung wala po ang nanay, dahil yung iba kasi nag-a-abroad kasi ang nanay, so inaayos natin sila, yung nanay ng nanay or Okay. kapatid or up to the next level o level ng kanilang pamilya. So kayo po, sabi ko, ang inyo lang pong sagutin doon, ang responsibilidad lang po ninyo ay ang pagsuporta po, visitation rights. Yun. So, napakalawak Tawag dito, iba kasi yung suporta sa visitation rights, no? po po. So, una muna, gusto kong balikan yung yung tanong. Halimbawa, merong isang babae na nagreklamo, no, sa barangay. Saan siya lalapit at ano ang gagawin nyo bilang vowsy desk? Opo. Sa panahon ngayon, excuse me, alam na po nila kung saan sila lalapit sa VAUSI o sa VAUSI office. Sa Women's Department, nakalagay kasi dyan. So, dyan, kapag iyan ay nagko-complaint na sila, yung ating mga staff na very alert din tayo. Kailangan kung medyo emotional ang kanyang dating, nandyan yung mata niya, yung nasuntok na o whatever, siyempre, ayos muna natin siya. Kailangan painumin muna ng water yan. Kasi medyo kailangan magsalita siya talaga. Kasi yung iba kasi medyo nahuhiya. No. Sabi ko, sige po, magsalita kayo kung ano po ang nais ninyong mangyari. So, doon naman sa bandang yun, ma'am, medyo nagsasalita din sila. Unti-unti. Unti-unti. Hindi naman natin sila pwedeng biglain. Dahil nandyan yung medyo natatakot pa sila.
baka balikan. Sabi ko, nandito po kayo sa ating opisina, huwag po kayong matakot. Sige po, ilahad nyo kung ano ang mga problema nyo talaga, kung ano ang nag-uugat ng inyong panag-aaway. Ganong bagay. Kung humingi ng barangay protection order yung babae, ano ang ginagawa ng barangay? Okay po. Dito naman sa requirements ng, kumbaga, ng BPO, Barangay Protection Order, ay tinitingnan po namin kung may pagbabanta dito, no? Yung iba naman po, ma'am, talagang physically. So, yun po ay insigida binibigyan po namin ng protection order at papirmahan natin sa ating kapitan. Minsan, wala naman ang aming kapitan, so yung aming kagawad. So, Oo. anytime, padala ka agad. And then, hintay ka lang ng saglit, ito na po ang inyong BPO. Ngayon, Okay. kung sakali man na kailangan pa rin po natin ang i-serve ang BPO, ma'am. So, kailangan po namin i-serve kasama po nating VAUSI staff at anong tawag nito? Yung ating BPSO. So, i-serve mo yan. Ngayon, kung wala po yung tao o kung sino man, kailangan po ihanda po natin yung ating camera dahil pwede naman po nating sa kapitbahay, pwede po na-identify na ito po ay ilalagay lang po natin ito, Mrs., ito po ha, ito, witness po ito, pipicturean natin na talagang naibigay natin ang tamang ang BPO natin, kumbaga. Meron na rin ng iba na wala po talaga, ma'am, o refuse to accept the BPO. Okay, inunot lang po natin yun doon. So, iyon po naman ay inunot natin na refuse to accept the Yun lang po, ma'am. Ang kinukwento nyo kanina, no, na minsan merong iba na nagre-refuse na tumanggap nung inihain nyo. Paano po yun? Anong ginagawa? Hindi siya, magmamatigas siya doon. Paano po yung babae? Saan po siya titira? O magkakasama pa rin sila sa isang bahay? Kahit Hindi. na nagulpi na siya? Actually, ma'am, may mga senaryong ganun. Pero ang babae kasi, siya na mismo po ang bumababa. So, ang lalaki, dapat ang lalaki bababa. So, may mga senaryo kasi na ang babae na lang dahil sa ayaw na po talaga niya. So, kailangan po natin i-serve dahil war freak itong lalaking ito eh. Lalong-lalo na. Ayaw ko eh. Ayaw kong magpirma dyan. Sige sir, kung ayaw pumirma pero sana naman sundin natin ang batas. Kaya kung hindi mo susundin ang batas, may sanction po kayo. Meron po kayong kalalagyan, kumbaga. So, ganun lang talaga. Kailang diplomasya lang din sa part doon sa lalaki. Kaya kung medyo tayo, lalo siyang magiging kasi minsan hindi po nila agad-agad maintindihan na kapag ikaw ay binibigyan ng BPO, i-serve sa iyo at i-explain mo pa yan, kumbaga na 50 meters, hindi mo talaga siya dapat lapitan, ni tawagan, ni kung ano pa man, o guguluhin lalo na. So, meron talang ganun. Pero yung iba naman medyo nakakaintindi agad sa isang paliwanag, well, sila po ay bababa talaga. So, pipirmahan nila yan dahil naintindihan nila yan. Ganun. Kahit professional man kung ayaw talaga, wala po. Ganun ang kailangan, diplomasya lang po talaga. Natin, Terry, Sige po, kasi ma'am. pagdating sa BPO, nakalagay sa batas na kapag ka nanghingi ang babae ng BPO, 24 hours dapat ilalabas na yan ng barangay. Walang exemption yan. Hindi pwede na sabihin ng barangay na hindi pwede o kaya wala si kapitan o wala si ganon. 24 hours, no? Ilalabas yung BPO at isa-serve nga doon sa inirereklamo. At kapag yung inirereklamo ay hindi sumunod at ayaw, no? Pwede itong talagang kasuhan. At pwede actually tumawag ng pulis, no? At sila ang umaresto doon sa lalaki. Hindi pwedeng magmatigas yung inirereklamo. No, ang sabi mo kasi diplomasya. Siguro maganda yung diplomasya sa umpisa. Pero kung susundin natin talaga yung batas, ang sinasabi ng batas, hindi pwedeng labagin. Hindi pwedeng labagin ang barangay protection order. At kapag yan ay nilabag
noong binibigyan ng barangay protection order, siya ay pwedeng ipakulong. Yes po, totoo po yan. So, yan naman ay case-to-case basis. Yung iba naman okay, tinatanggap nila at naintindihan nila. So far, wala pa namang nangyari na talagang grabe. So, kasi within 24 hours naman yan po, ma'am eh. Kumbaga, Oo. so babalik uli ang babae, sige, samahan uli natin. Iyan lang po. Okay. So, madatnanan po natin siya. Okay naman. Kailangan lang Okay. talaga matatag at kailangan maayos ang pag-explain mo sa talagang ating mga kalalakihang iba. Nabanggit po nyo kanina na ang pinakamataas na kaso ay physical violence, Yes no? po. Halimbawa po sa isang linggo, kung mga ilang kaso ang natanggap nyo at ilan po dun yung physical violence? Sa isang linggo, sa isang araw po ma'am, meron po kaming 3. Salangan muna naman ng mga isang araw, another po, mga ganon. Kaya, Marami rin po bang kabataan? Yung mga may mga boyfriend, may mga kabataan po ba? O kadalasan yung mga medyo, may mga asawa at anak na? Yung pong mga kabataan, yung mga boyfriend o dinate, marami po ba kayong kaso yung natatanggap din ganon? nito naman, previous month, yun naman, yung sumama sa boyfriend, kaya ang nanay natataranta, gawa na ang anak niya hindi na umuwi. So rescue. Kami naman po, insigida, walang may inaano nating oras, kailan. So, saan ba talaga yung lugar na yan? O kung sino, yan, nakaalarma na po kami dyan. Mabilis po ating busy-busy dyan, kumbaga. So kasama niyo naman yung inyong busy-busy, no? Yes po, ina-assist po Okay. yan. Okay. Hindi kasi simple yung batas, 'di ba? Medyo komplikado yung yung anti-VAUSI law. Yes. Meron ba kayong training na dinaanan bago kayo maging VAUSI officer? Yes At ano po po. kung meron po, ano yung pagsasanay na dinaanan ninyo bago kayo talaga mapasabak doon sa trabaho ng pagiging VAUSI officer? Bago po ma'am kami magiging VAUSI officers ma'am, katakot-takot po na training ang aming natanggap mula sa PNP. Kasi Station 6 pa noon po yun ma'am. Ang pinakaano doon si Ma'am Agate, medyo patay na siya ngayon, si Ma'am Mary Jane Casinaw. Yun po ang nag-ano sa amin bago po kami masabak sa bagay. Nung time na yun, that was 2018, ito na po. Nag-take over po kami sa aming barangay, wala po akong nakikitang files. Even isa, wala. So ang ginagawa ko ma'am, nakipag-coordinate sa Commonwealth, sa batasan. That's why nagkaroon po ako ng training kaagad. Kasi iba po ang training ng VAUSI kaysa sa Lupon. Kasi Lupon po ako dati. So, grabe, sabi ko, napaka-wide pala ito. Gawa nga ng bata sa matanda. LGBTQ, ito lahat. Mga ano talaga natin, kailangan pag-aralan mo, lahat-lahat. So, dito po, kahit papaano, naka 5 years or 6 years na tayo ngayon, paulit-ulit na lang nangyayari. Kaya medyo ganun pa man, pag nagtuturo tayo sa school, lalo na sa ating mga eskwelahan ma'am, medyo nasanay-sanay na rin tayong makikipag-anuhan sa kanila. Kagaya nito, tanong, sagot, mga ganun. At least, yung iba, na-update din sila. Kumbaga, ano kaya yung batas na ito, no? Napaka-special, na talagang hindi mo dapat baliwalain. Kaya yun ang nangyari. So, tawag dito, kasi alam namin, hindi madali yung maging VAUSI officer. Merong ilang mga DSWP na mga leaders na ganun din, VAUSI officer din. At yung iba ay merong mga karanasan na direkta silang hinaharas o kaya pinagbabantaan noong mga inirereklamo ng mga kababaihan. Nangyayari din ba yan sa Payatas? Yes, ma'am. Nangyayari yun.
Pulis naman po, ma'am. Pero hindi po kami Mhm. natinag. Sabi ko hanggang pleb ka lang. Sabi ko pag pulis ka, may kalalagyan ka rin. Hindi po kami natinag noon. O pulis, mag-disarma na. So, tinawag ko naman yung ating kapulisan kasi hindi naman siya naka-ano rito nakabase sa ibang ano siya. So, dinakip siya. Yun. Okay. So tinutulungan kayo ng pulis. Yes po. Ano kami Maganda yung relasyon nung VAUSI desk at saka ng mga pulis. Maganda yan kasi alam mo, kailan lang meron kaming tinulungan sa probinsya naman. Meron kaming tinulungan na isang babae din na binubugbog. Ayaw nung kapitan na bigyan ng BPO. So ang nangyari, pinapunta ko sila sa pulis. Pulis din ang nagsabi doon sa kapitan na kailangan bigyan ng barangay protection order yung babae at para matigil yung sobrang pananakit sa kanya. So nakakatuwang isipin na kayo rin maganda yung relasyon nyo doon sa mga pulis. So pag tinawag nyo yung mga pulis, nandiyan na sila. Yes, ma'am. May GC kami. May GC kami. Ma'am, Malros, ito na. Lalo na sa ngayon, yung aming police lieutenant, yung ano namin sa Station 13 ay babae. Pag naka-civilian siya, ganun na lang. Takbo agad yan. Kahit pa paano. Alarma ka, talaga sila kaagad. Kasi sila naman, pag mayroong nag-direct sa kanila at endorse sa amin, kami naman ay tinatanggap din kami agad. Ganun lang. Okay. Kaya, so ibig sabihin maganda, maayos. 24 hours ba mamang kailan po kayo natutulog? 24 hours ba ang VAUSI office? Doon sa schedule ng ating mga VAUSI, from 6 to 6, may night shift po kasi tayo, ma'am 24 hours tayo, ma'am, over 7. Walang problema. Iba ang BCPC, nandito siya sa 3rd floor, ang VAUSI naman dito. Kaya, iyan, nakamonitor sa akin lahat. Naka-radyo, naka-alarma yung aking radyo kaagad. Kahit tulog ka na, pag nag-alarm ang nagra-radyo ka na, ay ikising ka. Kailangan yun. Kasi minsan, ang mga decision making na manggagaling din po sa akin. Mahirap pabayaan ko dahil kapag iyan ay pabayaan ko at iyan ay malalagot ang aming kapitan. Yun lang po. Ilan ang VAUSI office staff? Actually, ma'am, 10, 20 kami lahat. Wow! Yes po. Galing. Kasi, shifting 2 shifting, ma'am Ganon din ang BCPC. Ganon din ang VAUSI. So, 3 days lang ang nila, ang ilang duty. Meron lang panggabi, may pang-araw. So, parang salitan lang po, ma'am. Tapos, Ma'am, paano kung halimbawa, sorry, go ahead. Hindi. Ang tanong ko lang, kasi 2018 ka naging VAUSI officer. So suportado kayo ng barangay talaga. Yes, Ibig sabihin, ma'am, wala kang naging problema sa wala po barangay. kang problema pagdating sa rescue kahit sa Camarines Sur, yun po si Kapitan. Okay, go. Yun lang. Gamitin mo ang diyan, vehicles natin. O yan. Kahit saan, Dagupan, lahat. Naiikot na yata namin. Wag lang sa Mindanao. Wala pa naman. Wag naman muna. Bakit po nakakarating? Ano yun yung hinahatid yung babae o Nire-rescue po hinuhuli namin, ma'am. nire-rescue? Yes po. Kasi one time, meron po kaming isang babae na doon sila nakatira sa probinsya, sa may Camarines. Okay, doon po sila nakatira. And then, medyo physically siya, ma'am, abuse. So hanggang sa naglayas, hanggang sa nakita siya ng DSWD rin. So inano sa amin na mag-meet up kami kung sakali. So kailangan. So pinuntahan po talaga namin, ma'am, para makita natin ang sitwasyon. Ano bang nangyari dito? Yun Pero lang. taga-Payatas. Taga-Payatas po siya, ma'am. Okay. Ang asawa kasing taga doon.
So, ayun na nga ang Mm. nangyari. Ay, naku, nakaka-ano talaga, ma'am. Okay. Nakaka-exciting na, naku, ay, ang sarap makipagbakbakan. Ano po ang kung halimbawa po meron isang babae na pumunta sa inyo, Mm. ano po yung maaasahan niya na gagawin? Kasi syempre minsan iba ayaw pumunta dahil hindi alam kung anong aasahan. Ano po ba Mm. yung maaasahan nila kapag dumating sila sa VAUSI office? Okay. Kumbaga, siguro, nalaman naman din nila na kami naman ay hindi naman kami nagpapabaya sa kanila at matutugunan naman talaga ang kanilang mga pangangailangan. Isang thank you lang, ma'am, medyo okay na rin. Hindi pag bumalik sila sa office after ng mga incident na yon. Ay, ma'am, salamat po. Ay, natutuwa na rin po kami, ma'am, kasi kumbaga, nag-move on na siya. Hindi na siya yung bitter talaga na kagaya nung una niyang punta sa office. Pumupunta rin, ma'am. Yung iba, wala na, siguro nag-abroad na o kaya umuwi na rin ng probinsya. So, iyon ang medyo natin. Pero sa ano naman, sa iba naman, bumabalik sila at kumbaga, magpapasalamat. Medyo nakakaano ng puso, kumbaga. Terry, kasi Yes, di ba sa Barangay Protection Order, Mm-mm. nakalagay doon kung ano ang mga pwedeng utos. Order yan di ba? Yes po. Barangay Protection Order, utos ng barangay yan Mhm. doon sa inirereklamo, di ba? Kadalasan, ano yung mga nakalagay sa BPO na ipinag-uutos doon sa inirereklamo na asawa o kaya partner o kaya boyfriend. Nakalagay ba dyan yung dapat umalis ka ng bahay? Dapat, yung mga ganon. Hindi, ma'am. Ang nakalagay lang doon, ang nakalagay lang kasi ng order na yun na, halimbawa, ikaw si victim, ako si ganito ganon, ay nangyaring insidente na yun na may pananakit, may halong pananakit at pagbabanta. Yun, siya po magsusulat doon, ma'am, sa nangyari sa kanya. Ngayon, pagdating naman na ma-serve natin ang BPO, explain na lang namin na ito po ang batas. Kailangan po kayong bumaba sa bahay. 15 days lang po ito. Huwag po kayong makikigulo. I-explain lang po namin sa kanya dyan lahat. Doon sa 15 days lang po muna. Ine-explain nyo lang, Yes hindi po. nakalagay sa Hindi sa po, hindi po. BPO. Kasi ang pagkakaalam ko, dapat nakalagay sa BPO kung ano yung inuutos doon sa nang-aabuso, kung ano yung mga gagawin niya. Hindi niya kakausapin, hindi niya tatawagan, hindi siya pwedeng pumasok sa bahay, hindi niya pwedeng kausapin yung mga anak, yung ganun. Kasi ang pakay ng BPO ay agaran, di ba? Agaran na tumigil. Agaran na tumigil yung pang-aabuso doon sa babae. So sa payatas, ang ginagawa ninyo, ine-explain nyo lang. Yes po, kailangan po. Paano kung may violation? Okay, pag may violation, well, kalaban mo ang kapitan. Dahil siya ang may order dun Kumbaga, halimbawa, ito pa, lumalapit pa at nanghaharas. Si kapitan ang kalaban niya. At pwede na siyang makulong. Pwede na siya. Yun lang po. Meron bang kaso na nangyari yon? Super wala pa naman po. Okay. Yung isa pang mahalaga sigurong maintindihan sa anti-VAUSI law, no? Iba kasi yung paghingi ng protection order. Mahalaga na maintindihan din tungkol sa anti-VAUSI na batas ay iba yung paghingi ng protection order doon sa pagsasampa ng kaso, no? Pagka humingi yung babae ng protection order para at nabigyan ng BPO, ang pakay lang niyan ay para tumigil agad yung pang-aabuso, tama?
pero walang kaso. Ibig sabihin, walang kaso sa korte yung Wala po, hindi yung siya na-complaint lalaki. eh. Mm-mm. Kaya nga, so dapat maintindihan yon. Pero hindi nangangahulugan yon na pagka nagbigay ng BPO ang barangay ay hindi na pwedeng magkaso yung babae. Kung gugustuhin niya, pwede niyang kasuhan, di ba? Mm-mm. Meron bang nangyari na ganon sa Meron inyo? po. Okay. So, after ng 15 days, no, hindi pa umaabot siya ng 15 days nang ito na mayroon na namang gulo. So, inakyat na po as temporary. Sa korte na po 'yon. Inakyat na po as Okay. temporary, 30 days lang po 'yon. Ma'am, alam mo, inakyat pa hanggang permanent. Okay. Totally. Okay. Yun na. Mm-mm. Okay. Para dun sa mga nanonood sa atin, gusto lang natin medyo tawag doon, i-explain yung yung BPO, yung TPO at saka yung TPO. Sa ilalim kasi ng batas, merong mga protection orders na pwedeng ibigay doon sa babae o doon sa babae at saka sa mga anak niya, no, Mm-mm. na inaabuso. Yung barangay protection order na sinasabi mo na ibinibigay ng barangay, kagaya ng barangay Payatas, no? Yan ay 15 days lang ang effectivity. So ibig sabihin, pagkatapos ng 15 days ay wala nang epekto yung BPO. Pero pwedeng mag-apply yung babae ng temporary protection order, no, at ng permanent protection order. Ang sabi kasi ng batas, pwede nang pagsabayin yung pag-a-apply ng temporary protection order at ng permanent protection order. Kasi yung temporary protection order nga, kagaya ng sabi mo, epektibo lang yan ng 30 days, di 30 ba? days. So, ang ibig sabihin yan, pinapagbawalan, no? Nandun din sa TPO, nandun din nakalagay ano yung mga bawal gawin noong nang aabuso, no? At pero ibig sabihin 30 days lang 'yon. So pagka lumipas yung 30 days at mga aabuso pa rin, dapat meron na talagang application para sa Permanent Protection Order o PPO yung babae. Tinutulungan niyo ba yung mga babae na mag-apply ng TPO at saka ng PPO? Yes, ma'am. Ina-assist po namin yun, ma'am. Kasi, Okay. kumbaga sa mayroon naman po tayong mga PAW lawyers na kung saan pwede silang magsampa or i-advise naman sila na ito ang proseso. Ina-assist po namin yun, ma'am. Okay. So ang galing ng Payatas. Kasi May doon, gastos ba yun? Sa Xerox ng papel, iyon lang naman. Kasi PAW nga naman sila. Xerox lang. 99. Bali ka set. Kumbaga. Paano po Okay. kung walang tutuloyin yung babae halimbawa? Meron po bang shelter? O Meron tayo, ma'am. So, siguro mga 4 na pamilya na ito na ilagat natin sa kanlungan, sa bahay kanlungan dahil kumbaga ang asawa nila ay nakulong na eh. So, ayaw ng mga kamag-anak ng asawa nila ang napabalikin yung siyempre galit sila. So, inilagat muna namin sila sa shelter. Sa bahay kanlungan. Dito lang naman po sa Quezon City. Ang bahay kanlungan na isang proyekto ng Quezon City LGU, Yes, di ba? Na yan ay parang temporary shelter temporary para sa shelter. mga kababaihan at mga kabataan. Yes So, po. isa yan sa magagandang proyekto ng Quezon City LGU. So, ibig sabihin, kung walang matutuluyan yung mga kababaihan, tinutulungan nyo rin Yes na po. meron silang tuluyan kahit papaano. Mm. Kasama yung mga anak nila. Kasama ng mga anak nila at ina-assist din kami ng aming DSWD, mga social worker. Yun lang po. Okay. So, yun. Ma'am, paano kayo napunta dito sa ganitong trabaho? Curious lang ako kasi hindi siya madali eh. Di ba? Tapos sabi niyo, walang pahinga para kung kuratsa, di ba? 24 hours on duty kayo.
paano po kayo nahilig sa mapunta dito sa trabahong 'to? Very challenging kasi, ma'am, eh. Kasi, nandyan yung may konting action, may konting tension, yung mga gano'n ba? Parang kumbaga kami sa mga nangyari sa mga staff ko, enjoy din sila yung parang bang, ito makakatulong ka, eh. Lalo na yung kung pagdating ng rescue, siyempre gano'n po may tension, may konting kaba pero maganda ang resulta. Kasi nandiyan yung BPSO, kung medyo ano talaga yung lalaki, violent talaga, may pulis tayo. So, parang ganun ba? No? Very challenging talaga, ma'am. Sa totoo lang. Parang pelikula, may aksyon. Parang ganun. Pero ingat-ingat din kami. Kasi sila naman ang makaano, ang mga BPSO naman, lalo na BPSO na babae, sila naman po ang magiging ano doon, eh. Kami nandito lang naman kami. Kung pagdating sa diplomasya, ito naman po kami. Kumbaga, alerto lang sila. Di ba? Ganun lang naman yun, eh. Tulungan lang. Anong maipapayo niyo dun sa ibang mga tao na nai-interest din sila dun sa kinukuwento niyo 'no, na talagang kumbaga ang pakaintindi ko, kita kasi kaagad niyo yung resulta nung pagtulong niyo 'no. So parang yun yung nakukuha niyong satisfaction 'no, kaligayahan na may natulungan ka talaga na yung trabaho mo agaran. Ano po yung maipapayo niyo kung merong gustong pumasok sa ganitong klaseng, pagiging vow officer, gusto nilang makatulong din. Ano po ang masasabi niyong ano, advice para sa kanila? Ito lang po, ma'am, kung sakali man na meron po talagang gustong pumasok as VAUSI officer, magtiyaga lang po tayo. At kailangan lang po natin ang kunting lawak ng ating pangunawa. Kasi kailangan nila, komportable sila na magsabi o magsalita ng totoo para sa atin. Yun lang naman po, eh. Tawag dito, sa tingin mo, Terry, bakit importante na magkaroon ng mga ganitong programa para sa mga kababaihan? Ano po magiging aware sila at masasabi nila hindi sila nag-iisa. Meron pala silang kakampi. Meron pa silang isang ahensya ng ating gobyerno na kakampi nila na hindi sila dapat matakot kasi nandito ang mga taong ito. Nandito na maaasahan nila, kumbaga. Yun lang po, ma'am. So, nagpapasalamat kami, Ma'am Terry, na napaunlakan niyo kami ngayong araw na ito. Nakakatuwa na malaman na gano'n at saka na yung sana yung ibang mga barangays din. Hindi ko alam kung gano'n din sa ibang barangay, pero para sa nakikita ko sa sinasabi niyo ngayon, parang exciting talaga at saka nakakatuwa na malaman ng mga kabarangay niyo na meron talagang mga tao na uma-action, hindi lang siya basta pangalan ng VAUSI office, kundi talagang nariyan sila para tugunan at saka matulungan sa kanilang mga ano, problema kung sila naman ay mahaharap sa ganitong kaso ng karahasan. Kayo po ba, may mensahe po ba kayo para dun sa mga kababaihan na sa tingin niyo ngayon ay nakakaranas ng karahasan? Ano po ang puwedeng masabi niyo sa kanila? Okay. Ang akin lang po, ma'am, kung sakaling nakakaranas sila ng pang-aabuso, physical man o emotional o kung economic man, ay magsadya lang po. Huwag silang matakot dahil alam nila na may batas para kakampi nila. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat po, Beth. Ma'am. Maraming salamat, Terry, no? At Yes po, ma'am. magandang marinig yung aktwal na karanasan ng isang VAUSI officer, no? Kasi halimbawa, gumagawa tayo ng mga pag-aaral tungkol sa batas, tungkol sa anti-VAUSI law. Pero iba pa rin yung marinig natin at malaman natin kung paano talaga gumagana yung batas pagdating na sa aktwal na na barangay, aktwal na aksyon, sabi mo nga gusto ko ring sabihin na yung mga ibang barangay, kasi alam natin na lahat ng barangay dapat
ay mayroong VAUSI office at VAUSI officers na sana kagaya ng inilahad mo kanina na aktibo talaga yung kanilang mga VAUSI office kasi ang karahasan laban sa kababaihan hindi lang naman yan sa payatas nangyayari. Yan ay nangyayari sa lahat ng lugar, sa lahat ng barangay. At kaya nandyan yung batas ay para nga, sabi mo nga, mabigyan ng kinakailangan na serbisyo yung mga kababaihan at malaman nila na meron silang batas na pwedeng masasandalan. Pero yung batas kasi, batas lang yan, papel lang yan kung yan ay hindi na ipapatupad ng maayos. At natutuwa ako at gusto kong i-congratulate ang Barangay Payatas dahil sa inyong programa na hindi lang yung VAUSI office yung tumutulong, kung hindi pati yung kapitan, pati lahat ng ibang sangay ng barangay, kung kailangan nyo ng pulis, nandyan yung pulis, kung kailangan yung mailagay sa isang temporary shelter, meron na tayong paglalagyan. No? Napakaganda noong koordinasyon, napakaganda nung ginagawa ninyong tawag ito, pagpapatupad doon sa batas. Sana lang alam ng lahat ng mga kababaihan sa Payatas na mayroong VAUSI office na talagang handa na tumulong sa kanila kung sakaling sila ay mayroong nararanasan na pang-aabuso at karahasan. Gusto ko ring idagdag na para sa mga kabataang kababaihan, mahalaga na malaman na sakop sila ng batas, no? Kasi kahit nga yung batas tungkol sa safe spaces, no, yung bawal bastos na batas, ang isa rin sa mga binibigyan ng katungkulan ng Safe Spaces Act ay yung mga barangay, di ba? Kaya maganda na malaman ng lahat ng kababaihan, lahat ng kabataan, pati yung mga LGBT na nagiging biktima ng gender-based violence, no? Lalo na covered sila ng Safe Spaces Act, no? So maganda na congratulations. Natutuwa talaga ako na maganda yung ginagawang pagpapatupad ng Barangay Payatas sa anti-VAUSI law. Congratulations po at sana magpatuloy-tuloy ang ating programa sa VAUSI at kung ano pa ibang masuporta para sa ating mga kababaihan. So sa punto pong ito, nagpapasalamat po kami ulit sa DSWP at saka sa ngalan rin ng Organon sa inyong pagbibigay ng oras ngayon, Ma'am Terry Rubino ng VAUSI Officer ng Payatas. Nagpapasalamat po kami at sana po ipatuloy po kayong manood ng channel na ito, yung share ko lang. Samahan niyo din kami at i-like din po sana, like, share, subscribe sa ating Facebook page. So, ito po ang ating episode para sa araw na ito at sana ay magkita-kita tayo muli. Salamat po. Maraming salamat din po, ma'am. Bye-bye. Thank you. Thank Bye-bye. you.